Good morning. Good morning. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all stand. At tayo lumapit sa Panginoon. Umawit po tayo talaga ng pagdedeklara talaga ng pag-ibig ng Lord. Ang love ni Lord ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. So let us worship the Lord. Thank you, Lord. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago, bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago, bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya'y hindi magwawakas. At ito'y laging bago, bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago, bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. At ito'y laging bago, at ito'y laging bago, bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon as we meditate His Word. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. This is a great reminder for all of us that past is past. The Lord knows our hearts, whatever we are experiencing. If it is because of the past, let's leave it there and let's focus on God at this moment and allow Him to speak into our hearts and allow Him to move and allow Him to show us His great plans in the future. Father God in heaven, we are coming before you with a humble heart, knowing, O God, that your grace is always sufficient. And as we have sung this song, O Lord,
we are reminded of your great love that are new every morning. Lord, salamat, Panginoon, na ang biyaya mo ay sapat lagi, Panginoon. Knowing, Panginoon, na ang aming mga kasalanan, kahinaan, pagkukulang, Panginoon, sa nakaraan, ay hindi po magiging hadlang para lumapit kayo, lumapit kami sa inyo, Panginoon. You have said in your word that come boldly into the presence of God that you may obtain mercy in times of need. Kaya po, Panginoon, lumalapit kami ng may katapangan sa inyong harapan. Humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, sa awiting ito, Diyos, that reminds us na as we confess our sin, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our righteousness. Hayaan niyo po, Panginoon, na may katapangan kaming lumapit sa inyo, kasama ng aming pagpupuri, ng aming pagpapasalamat, ng aming pagluwalhati sa iyong pangalan. Hindi kami mahahadlangan, O Diyos. We will not be hindered in our worship, in our praise, in our thanksgiving to you, O Lord God. Dahil ikaw ay mapagpatawad na Diyos, ikaw ay mabuting Diyos, ikaw ay dakila, Panginoon, sa aming mga buhay. As we humble ourselves before you, O God, we receive your forgiveness as we confess our sins before you, O God. At allow us, O Lord God, to freely worship you, honor you, and glorify you, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sama-sama ka naming luluwalhatiin. Sama-sama ka naming sasambahin, Panginoon. Hindi kami mapipigilan sa pag-awit, O Diyos, ng pasasalamat at pagluwalhati namin sa iyong pangalan, O Diyos. Salamat po, O God, even as we listen to your word today, O God. Lord, our hearts are open, our hearts are prepared, O God, to receive revelation and to receive something good from you, O God, in your word. Allow us, O Lord God, na buong lakas, buong puso, Panginoon, na ikaw ay aming sambahin sa araw na ito. As we allow your Spirit to move freely in our hearts, O Lord God, mangusap ka, kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan as we lay down, Panginoon, whatever burdens that we have, O Lord God, at ikaw ay aming luluwalhatiin at pupurihin. Sama-sama, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Binibigay namin sa iyong maingat ang panalangin ito, O Diyos, ng may pasasalamat at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray this. Everybody say, Amen and Amen. Amen! Amen! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pwede po bang tingnan niyo ang inyong katabi or look at... Paano ba yung English yun? Let us greet one another as we sing this song, Lahat ng kay Kristo. Come on. Let us shake our hands. Pwede tayong umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Halina kaibigan, halina kapatid, magsama-sama na tayo, si Jesus ay tanghalin. Limutin ang alitan, ayusin ang hiwaan, tayo na at
pinagdiwaan. Tayo na at magkaisa, tangalin ang ngalan niya. Lahat ng kay Kristo ay mga bibigyan. Katulad ng paalong, tayo'y kanyang hinahal. At ang kay Kristo ay mga bibigyan. Pagkat dito tayo, makikilala ng mundo. Isang pamilya, isang katawan, isang pamilya at isang katawan. May isang layunin, Diyos ay paglingkuran. Isang Espiritu at isang pag-asa. May isang pananalig sa isang Diyos Ama. Lahat na kay Kristo ay mga bibigyan. Katulad ng palong, tayo'y kanyang hinahal. Lahat na kay Kristo ay mga bibigyan. Pagkat dito tayo, makikilala ng mundo. Minsan pa, isang pamilya. Isang pamilya at isang katawan. May isang layunin, Diyos ay paglingkuran. Isang Espiritu at isang pag-asa. May isang pananalig sa isang Diyos Ama. Lahat na kay Kristo ay mga bibigyan. Katulad ng palong, tayo'y kanyang hinahal. Lahat na kay Kristo ay mga bibigyan. Pagkat dito tayo, makikilala na minsan pa. Lahat na kay Kristo ay mga bibigyan. Tulad ng palong, tayo'y kanyang minahal. At ang kay Kristo ay mga bibigyan. Pagkat dito tayo, pagkat dito tayo, pagkat dito tayo, makikilala na mundo. Amen! Amen! Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo narito, kaya talagang i-declare natin na napakabuti ng ating Diyos. Pwede bang gumalaw? Umindak tayo sa Panginoon. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo, oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kahit totoo.
Napakabuti mo aming Panginoon. Mawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras ay totoo. Wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo di napapago. Mabuti at magsamba, pingial ay tataas ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras ay totoo. Wala kang katulad magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo di napapago. Papuri at magsamba, kiniyal ay tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 itataas ka sa buhay ko. Oh, oh, oh. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na wala kang katulad aming Panginoon. Kaya, O God, sa aming awitin, O God, hayaan mo, Lord, na Ikaw lagi ang aming hinahanap-hanap, O God. Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Kaya, Lord, talagang walang ma-i-compare, walang ma-i-compare sa'yo, Diyos. Makaranas man tayo ng maginhawa o masaya, pero wala pa ring tatalo, wala pa ring maiko-compare sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya aking liwanag sa dilim na landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay, imulat mo ang aking mga mata. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad.
sa dakilang naming Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Itinataas mga kamay sa dakila naming Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan. Pag-ibig ko'y naririto, walang katulad. Pagmamahal mo'y kay lalim, walang katulad. Pag-ibig ko naririto, walang katulad. Pagmamahal mo'y kay lalim, walang katulad. Minsan pa, pag-ibig ko naririto, walang katulad. Pagmamahal mo'y kay lalim, walang ako'y sa'yo, O Diyos. Ako'y inibig mo, ako'y sa'yo, O Diyos. Ako'y tinawag mo sa aking pangalan, iyong iningatan at pinagpala mo lubos. Ako'y sasamba at pupuri, ako'y sasamba at pupuri sa buhay na ito. Yan ang ako'y sasamba, ako'y sasamba at pupuri, ako'y sasamba at pupuri sa buhay na ito. Yan ang gagawin. Kami ay sa'yo, O Diyos. Kami hinirang mo, kami ay sa'yo, O Diyos. Sa'yo'y maglilingkod, sa iyong pangalan at kapangyarihan. Kami ay hahayo at susunod. Kami sasamba at pupuri,
Ikaw lang, Panginoon, ang aming itataas sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Halina, aming Diyos, sa aming pagpupuri. Dinggin, O Diyos, ang aming pagsamba. Tanggapin, O Diyos, ang aming paglulati. Inaalay lamang sa'yo. Halina, aming Diyos. Halina, aming Diyos, sa aming pagpupuri. Dinggin, O Diyos, ang aming pagsamba. Tanggapin, O Diyos, ang aming paglalaki. Inaalay lamang sa padalasay. Halina, aming Diyos, sa aming pagpupuri. Dinggin, O Diyos, ang aming pagsamba. Tanggapin, O Diyos, ang aming paglalaki. Inaalay lamang sa'yo. Inaalay lamang sa'yo. Inaalay lamang sa'yo. Sa'yo. Sa'yo lamang, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa'yo, Panginoon, ang papuri, sa'yo lahat ang pasasalamat at pagluwalhati. Sa'yo lamang, aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Makaupo na po tayo sa presence ni Lord. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Sa pagkakataon po ito ay let's prepare our tithes and offering. Hawakan po natin to at tayo ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. As we give our tithes and offering, Panginoon, lumalapit po kami, Lord, na may pusong pananampalataya at pagpapasalamat. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng provisions mo, Panginoon. Even, Lord, sa mga times na sa tingin namin ay imposible, Lord God,
you always make it possible, Panginoon. At maraming salamat, Lord, na your word is true, that you will open the windows of heaven and pour out your blessings, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa promise mo. And we acknowledge, Lord God, that everything that we have is yours, Panginoon. Wala kaming kayang ipagmayabang. Kaya maraming salamat, Panginoon. So God, as we give our tithes and offering, we give it in obedience, in worship, in love, and in trust sa iyo, Lord God. At hayaan mo, Lord, na gamitin mo ito, Lord, sa ikaluluwalhati mo at ikaka-expand ng iyong kingdom. This is our prayer in Jesus' name, amen. Ayan, good morning. So we have guests this morning, and once na tinawag ko po ang pangalan nyo, ay pwede po bang kayo ay tumayo pansamantala, manatili sa pagkakatayo, para sa ganoon ay ma-recognize po kayo ng ating church. May I call MJ Iguet? Ayan. From Makati po siya, pinagkaisahan, invited siya ni Mark o ni Ingo, common name. Ayan. And another one, Mary Joy Rojas. Tama ba, Rojas? Parang letter P ito. Siya invited ni Sister Adela Murao from Palawan. Another one, Lord J. Kurt Moral, from Palawan as well. Ayun, invited din ni Sister Del Moral. Okay, church, and of course, meron mamaya ko na lang sila i-introduce din kasi narito rin ngayon ang ating missionary, a couple missionary na si Pastor Tony and someone named Jane from, ano nga ba yun? Jeju Island. Okay, and then nakita ko rin, nandito si Edward. Nasa si Edward? Ayan. Okay, church, let's give them the welcome, SBC style welcome. 1, 2, 3, go! Welcome! Ayan, you can sit down na po. Pwede na po kayong umupo. Ay, ayun, si Mining, last time na welcome na natin siya. Ayan, last Sunday ay nandito si Mining. Wala kayo. Nandun kayo sa Nasugbo. Okay, so purihin ang Panginoon. So again, can you greet one another good morning? Yeah. So welcome to our CTTP-SBC Membership Month for year 2025. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, alam natin na every June of the year ay ito po yung ating dinesignate na membership month. Meron kasi tayong official membership sa ating church. Kaya ngayong buwan na ito,
ay ito yung ating membership month. Kaya if you are not officially member ng SBC, ay it's your chance to be an official member ng ating iglesia. So last month, we have just finished yung ating May preaching series na Homegrown Disciples, Growing Together in Christ. If month of May preaching series concern yung biological family natin, the month of June concerns our big church family. So, this month, we will highlight both the spiritual and relational benefits of being part of the body of Christ, especially in this local church of CTTP SBC. Okay, so the theme for our June preaching is, ayan, nakikita nyo na, sync. One body, one spirit, one mission. Now, the question is, why sync? So, sync isn't just a technical term, but it's a kingdom truth. It means synchronize, next slide please, connected, in rhythm, in step. And that's what the church is called to be. Not just together, but aligned. Not just gathered, but united. Not just a crowd, but a body moving as one. Sa 1 Corinthians chapter 12 and also Romans chapter 12, Paul paints yung larawan ng church. And ito po ang pagkakapinta niya. One body, many parts, one spirit flowing through us all, and that's sync. When we're sync in community, we stop competing and start completing each other. When we're sync in worship, our voices blend into a chorus which reaches heaven. When we're sync in service, walang bench warmer, yung taga-upo lamang. Lahat may ambag. We all bring what we've got. When we're sync in growth, we build each other up, not tear each other down. And when we're sync in mission, we move with purpose, impact, and unity. Because the world doesn't need another scattered church. It needs a sync body, following one spirit, chasing one mission. So, yan po ang tatalakayin natin ngayong buwan ng June. So, kaya ngayong umaga, papasimulan po natin yung ating 5-week preaching series at ito yung title nito, Sync in Community. Let's pray po muna. Salamat, Panginoon, sa opportunity again that your word will be preached, O God. At ito ay isang paalala na naman sa amin as one big church family sa lugar na ito, na yung kalooban mo ang siya namin talagang nilalakaran at ginagalawan, Panginoon. Kaya hayaan mo na bilang SBC family ay makita po namin yung importansya ng pagiging kabahagi nito, nang sa gayon naaalagaan din po kami, at nang sa gayon din, Panginoon, ay ikaw ang siyang aming naluluwalhati. Hindi kami gumagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban, kundi yun lamang ayon sa iyong kalooban. Kaya muli, as we declare your word, Lord, open our hearts, open our minds, so that we will walk in it, O God, that your name will be glorified, at patuloy na lulusog, lalakas ang iyong iglesia, Panginoon. Hayaan mo po na ang iyong mga salita ay patuloy na magkaroon ng kapangyarihan, katulad ng sinabi mo, na it's like a double-edged sword, Lord God, na talagang nagpatuloy, nagagalaw at kikilos sa bawat isa sa amin na naririto. Salamat po, Ama. Ngayon pa lamang, ibinibigay namin sa iyo ang pasasalamat at tagumpay na iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Okay. So, yan po yung ating unang tatalakayin. Sync
in community. Ito po ang passage natin ay Romans 12, 4-5. Basahin po muna natin. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Sa Tagalog, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Okay. Imagine niyo po yung sarili niyo nasa isang kursyento, yung isang concert, o kaya school band recital. So, on stage na lahat ng players. It's full already. And everyone starts playing their instrument. And dahil ikaw ay isa sa mga nanonood, bigla-bigla, meron kang narinig na kakaiba. May isang instrument na out of tune. Parang ibang kanta ang tinutugtog niya. Kaya may disharmony sa banda. Kahit ang gagaling ng mga manunugtog na iba, dahil may isang out of tune, ito talaga ang napansin mo. Dahil ito ay nagdulot ng gulo sa kabuuan ng banda. I-try kaya natin minsan dito yan, yung mga praise team, yung mga manunugtog, kung ano yung itsura nitong sinasabi. Okay. Alam niyo bang sa church minsan ay ganyan din? Many Christians live their faith connected to Christ but out of sync with His body, the church. Paano bang nangyayari yon? They're still playing the music of the kingdom, still following Jesus, but they are not in harmony with the rest of His body. The church is meant to be a beautiful symphony of grace and truth. But every part has to be in tune. Sabi ni Pablo sa Romans 12:4-5, basahin muli natin ito, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So, ano po ang pinupunto dito? In Christ, community is not optional. It's of vital importance. So today, we will be talking about what it means to be sync in community. Because the truth is, you were not made to go solo. You were called to connect. So, we will dive into the passage and tatanungin natin how being a connected part of the body of Christ can change everything about how you live out your faith. First, we were made for community, not isolation. Sino mahilig mag-solo dito? Ayan. Sabi ng Romans 12:4, just as each of us has one body with many members. Paul give us a powerful image here. The church is a body. Next slide. Not just an organization or a gathering, but an organism, a living, breathing, moving entity where every part matters. Tingnan po natin yung pagkakaiba ng organization and organism. Tingnan natin. Sige, next slide tayo. Ang sabi diyan, ang isang organization ay parang grupo ng tao na may isang layunin. Another one, mayroon tong structure. May rules and may defined roles. Parang kumpanya or club. Organized, pero
pwedeng walang malalim na relasyon. Pwede kang maging part ng organization, pero hindi talaga connected sa puso ng iba. Gagawin mo lang yung role mo, tapos uwi ka na. Nagtrabaho rin po ako sa marketplace before for 9 years. At totoo yun, pasok ako, gawin yung function nyo, yung trabaho ko, and pagkatapos nun, uwi na ako. So parang yung disconnection, yung connection, hindi siya malalim, mababaw. Although may mga friends na rin ako na-develop doon. So, yun yung organization. How about organism? Sabi diyan, ang organism naman ay isang buhay na katawan. May parts na magkakaugnay at nagtutulungan para mabuhay. Gaya ng katawan ng tao, bawat bahagi may function at connected sa isa't isa. Ang church ay hindi lang organization. It is an organism. Buhay ito. Connected ang bawat isa. Kapag nasaktan ng isa, apektado lahat. Kapag lumalago ang isa, lumalakas din ang iba. And this is so true. Alam niyo, magto-24 years na ako sa church na ito. Kakaiba yung trabaho ko nung nandun pa ako. Alam niyo ba, sabi ko ito, mas madaling magtrabaho doon sa kumpanya kaysa sa church. Bakit? Kasi doon, sige, trabaho mo lang, accomplish mo lahat, okay na at mapopromote ka pa. Dito sa loob ng church, iingatan mo ang relasyon. Iingatan mo ang bawat salita, bawat mind, bawat laman ng puso mo. Kasi you're not just serving people, you're serving God. Kaya talagang kakaiba po. Sabi ko nga, mas madaling mag-work sa kumpanya kaysa dito sa church. Subukan nyo. Hindi siya simple. So the church, kaya yung key idea dito, the church is not just an organization to join. It's an organism to belong to. Hindi lang ito samahan. Ito ay katawan ni Kristo. You have to take care of the body of Christ. Imagine nyo po, yung kamay mo, sabihin mo, sasabihin ng kamay, hindi ko kailangan ng braso, hindi ko kailangan ng paa, gusto kong mag-isa, gusto kong mag-solo. Then, humiwalay siya. He tries to live on its own. Alam niyo kung ano nangyari? Namatay siya. Yung hand stops functioning. Why? Because it was never meant to live apart from the body. Yan, di ba? John 15 also. Yung sanga, pag humiwalay sa puno, mawawala, mamamatay. So, gayon din sa katawan ni Kristo. The same is true for us. Kaya, we were made for connection. To disconnect from the body of Christ is to disconnect from our source of purpose, strength, and growth. Even si Adam and Eve, sinabi ng Lord sa kanila, kay Adam, it's not good for man to be alone. But hindi lang po ito pang marriage. It's about how God designed humanity to thrive in relationship. Tingnan nyo, even in a perfect world, noong time na yon si Adam needed someone else. So, isolation is not meant for us. For isolation stands spiritual growth. Pag sinabi kasi natin stand your growth, ibig sabihin ito, pinababagal o pinipigilan ang paglago mo. When a believer chooses to live their faith alone, cut off from other Christians, not part of a local church, not sharing life with others, their spiritual growth slows down and sometimes even stops. Bakit? Because God designed us to grow together. Christian needs the right environment
to grow spiritually, that environment is not isolation, it's community. Ayan. Kita po natin na hindi talaga tayo pwedeng mag-solo. Hindi tayo talaga po pwedeng mag-isa. Kasi po, when you are disconnected, andyan ang maraming discouragement. Kasi no one to turn to. Yung temptation gets stronger. Pag dalawa kayo, may accountability ka. Pag nagsosolo ka, delikado ka. And lies get louder. That's why God calls you to community. For encouragement, for correction, for accountability, and spiritual strength. Kaya talaga pong hindi po tayo, God doesn't meant na mag-isa ka, to be isolated. So another po, ng kung ano yung description, why we need to be in community, kasi we are part of something bigger. We are part of something bigger. So, sabi diyan sa Romans 12:5, so in Christ, we, though many, form one body. Kahit tayo po ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. Isipin niyo po yung isang piraso ng puzzle. Maaaring ito'y maganda, ang ganda ng kulay, ang ganda ng shape, pero wala siyang kabuluhan kapag nag-iisa. Wala siyang saysay mag-isa. Kasi yung small piece ng puzzle, ginawa talaga siya para ikabit sa kabuuan. Doon lang mabubuo ang buong larawan kapag nakakonekta na siya sa iba pang puzzle. Piraso ng puzzle. Titingnan mo na parang ang liit lang nun. Pero nagkakaroon lang siya ng kabuluhan pag nailagay na siya doon sa mga kasama niya. Minsan, ganito po yung thinking natin. Minsan feeling natin maliit lang yung role natin sa church. Parang hindi ganun kaka-importante. Parang yung isang piraso na puzzle. Hindi mabubuo ang buong larawan kung wala ito. So, makikita niyo po, minsan, dito sa church, hinahanap niyo po ba yung nawawala sa upuan na katabi niyo from time to time? Kasi sabi nila, nabilin niyo na raw yung upuan dyan. Kaya alam niyo sino yung katabi niyo? Pag po ba may nawawala, nalulungkot po ba kayo? Hinahanap niyo siya, hindi ba? Pero minsan, yung hinahanap natin na yun, hinahanap kaya tayo? Kaya mahalaga ang kaalaman na bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, mahalaga ka. So, ito po kasi yung truth. We are part of something much bigger than ourselves. Kala mo wala kang effect. Yung lagi kang absent, parang wala kang effect. Kahit sa D-group, laging kulang. So, ibig sabihin yung puzzle, laging kapos, laging kulang, hindi buo. Kaya hindi siya maganda. Bungi-bungi ang nangyayari. Kaya nga, it's not an accident that you are in church today. Hindi ka lang tagadalo. You are not just attending. You are part of the body of Christ. And you have a role in God's bigger story. You are not an extra piece in God's kingdom. Every member matters. You are irreplaceable. Walang pwedeng pumalit sa'yo. You are uniquely gifted to belong somewhere, to serve someone, and to help build something together. If you don't take part, a part of the body is missing its function. Kaya wag niyo pong sabihin, hindi naman ako mapapansin. Hindi naman ako kawalan pag ako'y wala dyan. Hindi po. That's not true. Kaya, napakahalaga po ng bawat isa
sa atin. Amen? Yung movie po, yung mga karakter ba doon panay bida? Hindi ba? Hindi. Hindi lang bida yung mahalaga sa movie. Kahit yung mga supporting roles, ano yung mga supporting roles, kontrabida, extra, and so on. Kailangan po sila para gumanda ang istorya. Gayun din sa church, bawat isa ay may bahagi. Bawat isa ay may ambag, may contribution. Kaya, in application, don't take yourself small. Huwag mong isipin na maliit ka lang na bahagi ng church. God gave you a purpose beyond yourself. God gave you a purpose beyond yourself. It's not about you. It's about the body of Christ. And it means to say, dahil part ka, kailangan gumalaw-galaw ka. You need to be involved. Get involved. Whether, ano man yan, tagahugas ng pinggan, kusina, praying, giving, encouraging others, you have a place and a part in His kingdom. And the third, stop comparing. Minsan, kino-compare kasi natin mga sarili natin. Ayan. Kaya minsan, pag may pumuna sa'yo, parang ayaw mo na. Mas magaling siya. Siya na lang, wag na ako. Pero alam niyo po ba, sabi natin kanina, irreplaceable ka. Unique ka. So, mahalaga ka. Walang pwedeng pumalit sa'yo. Kaya stop comparing. You don't have to be like someone else to matter. Kasi every member matters. So be faithful with what God gave you. Amen? Yun lang naman ang kailangan ng Lord. Naalala ko yung sabi ni, ewan ko ba kung si Mother Teresa ang sabi, God has called not us to be successful, but to be faithful. So we just need to be faithful. Then the third one, we are members one of another. Kahit tayong marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Members one of another. Yung translation sa Romans 12:5 sa ESV ay ganito. So we, though many, are one body in Christ and individually members one of another. Mga kapatid, we are not just members of Christ, but of each other. Doon sa Corinthian, ewan ko ba kung 1 Corinthian yun, may nagsasabi, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apollos. May nagsabi, ako ay kay Kristo. Uy, super spiritual yun, ano? Pero alam nyo ba, hindi rin po yun okay. We are not just members of Christ, but of each other. That means, Christian community is not optional. It is essential. But it is also mutual. Meron tinatawag na relationship. We don't just belong to others, others belong to us. Members one of another, each of us is connected like parts of a body. Andiyan yung kamay, braso, mata, ulo, paa, and so on. So interdependent and inseparable. Hindi talaga pwede kang mawala, kundi mamamatay ka. So what does members one of another practically means? Tingnan natin. First, pag sinabing members one of another, we belong to each other. Your life is not just your own. So, hindi ikaw lang. Your life is not just your own. You belong to the larger family of believers. Kaya nga, Christianity isn't just me and God. It's us and God. Take note of that. It's not just me and God, but it's us and God. Another, we need each other. Kung paanong yung kamay, kailangan niya yung braso, yung mata, kailangan niya ng ulo,
So, we need each other. We function best when we work together. Kami ni Pastor Norden, we work together. Itong preaching na to ay bunga ng tandem namin. And with me, pagka nagkakaroon kami ng core meeting, may galing ako na hindi ko galing naman yung galing ni Pastor Norden. May galing na gayon din, hindi namin galing ni Pastor Norden. So, we need each other, all of us. All of us. Kailangan natin ng isa't isa. We function best when we work together. No Christian is meant to live in isolation. We grow, we serve, and suffer together. Naaalala ko nga doon sa kitchen crew, kasi dito na ako naka-stay sa pastoral house dito sa loob ng church. Yung kitchen crew, naririnig ko yung mga ganitong kwentuhan. Pagka pakbet, tatawagin nila ay si Vanchi. Pagka yung pansit na puti, tatawagin nila ay si Eden. So, ibig sabihin, even among the kitchen crew, alam nila yung galing. Lahat sila ay cook, pero alam nila yung husay ng bawat isa. Kaya they complement each other doon sa kitchen. So, napakahalaga nun. And the third one, we are responsible for each other. Being members of one another means we are to encourage, we are to support, correct, and love each other. Look at this last one. The health of the body depends on how its members care for each other. Ano po yung gusto niyong makilala ang SBC family? Sabi diyan, the health of the body depends on how each members care for each other. Pag mayroong pupunta rito at papasyal na hindi taga-church, ano kaya ang unang-una nilang makikita? Is it a welcoming community? A loving community? A serving community? A generous community? Or what? Kaya napakahalaga. The health of the body depends on how its members care for each other. I recall nung last na pandemic, di ba namatayan tayo ng ilang miyembro, naalala ko si Chuck. And nakita ko yung ministry ng iba't ng church. Si Bong, taga-kolekta. Natipon natin agad yung dami ng perang kailangan. Kung di ako nagkakamali, 50,000 ba yun, Bong, in time of pandemic. Pero we have provided, we were able to provide for the amount needed noong time ni Chuck. Another one, nung namatay yung father ni Kuya Cesar, kita ko, hindi ba sa Babki, siya ibinurol. Kita ko, nung mag-usap-usap kami, yung kitchen department, marami ang nagluluto dito, dinadala na lang doon sa burol. Sana mapanatili natin yung ganitong klase ng bayanihan, yung tulungan, na hindi lang, lagi akong napapaalalahanan ng discipleship na sinasabi lagi, na part ang bahay, part ang bulsa, part ang buhay. Iyan po ang community. A loving community of Christ. So, nawa nga ay magpatuloy ang ganitong atmosphere ng CTTPSBC. Na pagka may mga nangangailangan at may mga, na ibig sabihin, if one member suffer, we suffers. We suffer, all of us. Yun, we are responsible for each other. So, kaya nga, ito po yung think of the human body. If one part is injured, the whole body feels it. If one part is strong, it helps the rest. In the same way, your spiritual health, your attitude, your involvement
lahat yan may impact sa ating buong iglesia. So this is a reminder for all of us. Next slide. You don't just belong to the body. You affect the body. Ibig sabihin, as you are part of the body, you should be mindful of the whole good of the body. Kaya nga, this is a personal reflection. Hindi ka lang belong dito, may bahagi ka because you affect the body. And this is the question, am I building up or dragging down? Am I bringing encouragement or causing discouragement? So, the truth is, being part of the church is not passive. Your presence, your attitude, service, and even struggles affect others, either positively or negatively. Meron akong personal reflection question dyan. Kasi either positive or negative pala ang pwede mong maging effect sa church. Pwede natin tanungin ang sarili natin, kung lahat ng tao sa church ay gagaya sa akin, anong klaseng church kaya tayo? Ayan. Kung lahat ng tao sa church ay gagaya sa akin, anong klaseng church kaya tayo? And napakaliwanag ng sinabi ng salita ng Diyos na we were made for community and not isolation. That, ano ang sabi doon? That we are part of something bigger and we are members one of another. If that is the case, mga kapatid, we need to get sync. We need to connect in Christ and His community. Kasi each member belongs to all the others. Kaya, why not get sync? Now, the question is, how to connect in Christ and His community? So, being a Christian isn't just about believing in Jesus. It's also about belonging to His church family. You were not meant to walk alone. You were designed to grow, serve, and thrive in connection with others. Sabi ni Pablo, each member belongs to all the others. That means we don't just attend church together. We belong to one another. We are connected, we are needed, and we are responsible for each other. So, what does it mean to get sync? Here's how you get sync. First, letter S, show up consistently. Sabi natin, faith doesn't grow in isolation. So regular attendance in worship and fellowship helps you build trust, find support, and experience spiritual growth. Sabi ng Hebrews 10:25, don't give up meeting together. Meron kasing may habit nito. Actually, hindi ko na tinapos yung ano eh. Yung pala, as is the habit of some. So, sino yung may habit dito? Ng absent, pala absent sa church. Ayan. Sabi diyan, show up consistently. So, and another one, don't just be present occasionally, be committed. Show up with your heart ready to connect. Sabi ko kanina, umaga, yung first service, pag closing ko, pag dilat ng mata ko, wala na ang iba. Umuwi na. Okay. So, show up consistently. Why? Letter Y, yield your gifts. 1 Peter 4:10, use whatever gift you have received to serve others. Kasi, ang sabi diyan, bawat isa sa atin ay tumanggap
ng kaloob. So gamitin po natin ito kasi yung binigay na talent sa atin ng Lord, yung mga spiritual gifts, hindi po ito for us. Ito ay for the benefit of others. Kaya wag niyo po kimkimin o itago yung gift ninyo. So kung kayo ay mahusay magluto, mahusay umawit, tumugtog, encourager, so pwede po kayong magamit ng Diyos sa mga kaloob na ito na binigay sa inyo. And letter N, sa SYNC, nurture real relationships. Shallow roots produce shallow trees, right? Pag mababaw yung pagkatanim, mabubuhay din yun maagad-agad. Pero deep community grows in time. Meron pong panahon talaga yan. Trust and transparency. Sabi ng Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ang church, whether you like it or not, isang araw, masasaktan ka at ikaw din ay nakakapanakit. Kasi yung dila at ngipin, magkasama yan, nagkakagatan. So, don't expect na dito sa church, hindi magaganap yan. Kaya ang daming provision ng Lord na humingi ng tawad at magpatawad at magbigay ng patawad. At sabi doon sa Ephesians na do your best to keep the unity. To keep the band of unity. May effort. May effort tayo. Kaya nga, ang challenge dito, be intentional. Go beyond surface level conversations. Start real friendships. Kaya mahalaga po. Kaya wag kayong aalis pag nasaktan ko kayo. Sabihin nyo para humingi ako ng tawad. Minsan kasi di ko alam na na-offend ko kayo. Di ba? Sabi ng Biblia, kung sino ang nasaktan, siya ang lumapit. Kasi minsan di naman namin alam yun eh. Ayun. Kaya, tsaka nasaktan ka na, huwag ka nang manakit pa. Kasi hindi yun, unbecoming na yun ng Christianity. Nakukuha niyo po, ang salita ng Diyos ay nariyan, nahayag, para gabay natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Gamitin natin. Tayo ang mapagpapala pag in-apply po natin ang salita ng Diyos sa ating daily life. So, and last, ng C, carry one another's burdens. A SYNC church carries each other's joys and pain. We don't let people suffer alone. We step in, help, and pray. So, yun ang sabi ng Galatians 6:2, bear one another's burden. So, are we sensitive enough to see who among the church? Sino yung may problema? Alam niyo, ito ang gusto ko sa church. Pag may namatayan tayo, kahit hindi member, kahit family lang, we extend help. We extend help. Pag may na-hospitalize, we extend help. It's a pre-approved budget na ibinigay na ng church. So, kaya, kung merong hurting, pag lumapit sa inyo, huwag ka na sulsulan. I-pacify nyo at gawin ang tama. Okay ba yun? So, napakahalaga po noon. Be the support you would want in tough times. We need one another. Kaya ngayon, siguro ito yung reflection natin, and am I just attending church? Or am I truly connected to the body of Christ? Pwede ka pala umattend ng church, pero hindi ka connected sa body. Okay? When you are sick, you don't just belong. You bring strength to others. Be a blessing. Kasi sabi yan ni Lord kay Abraham, I will bless you, and you will be a blessing. Let it be our principles as well. As the Lord bless us, we will be a channel of blessing. We will be a peacemaker. So, para sa ganun, hindi lalong ma-hurt ang body. Mahalaga po, bawat isa sa atin ay contributor of peace, contributor of something good for the body.
then you become part of something bigger, beautiful, powerful, the body of Christ moving in unity and love. So in conclusion, we, though many, form one body in Christ, and each member belongs to all the others. So let me ask you this. Are you sync with the body of Christ? Or living out of step with God's design for community? Dalawa lang po yan. Are you in or are you out? Pero kasasabi pa lang ng salita ng Diyos, if you are out of His body, mamamatay ka. But if you are in, you will be protected kasi may kasama ka na mag-aalaga sa'yo. So, daily, we are confronted with many choices. But let's choose what the Word of God is telling us. Napakahalaga po nun. And remember this, Jesus didn't just save you from something. He saved you into something. Ano yun? A family, a fellowship, a mission, and a body. Ang Bluetooth, lahat tayo ay mayroong cellphone. Kailan lang pwedeng makakonect sa Bluetooth? Pag nandun po sa within the range, di ba? And ready to pair. Kasi kailangan mo pa, may pipindutin ka pa dyan eh. Nung una, di ko alam gamitin yan eh, pero nagpaturo ako. Kasi minsan, pupunta ako sa isang lugar, walang wifi. Ang Bluetooth pala pwede. So, at least naturuan ako. So, Bluetooth only connects when it is in range and ready to pair. You know what? God's presence and people are within range. You just have to be ready to connect. Kaya, knowing na hindi ka nag-iisa, kung may problema ka, you need someone to talk with, to unload, to counsel, yung mga need counseling, andyan lang po ang presensya ng Diyos at yung mga tao niya. Kailangan mo lang lumapit. Para sa ganun, ikaw ay matulungan. So, ngayong umaga, hindi ko po alam who among here ay hindi pa siya official member ng SBC family. Kung ikaw po ay hindi ka pa part ng tinatawag na D-group community, kasi yung lahat ng official member ng church ay kabilang na po sa D-group community. Kung wala ka pa sa any D-group nito, pwede kang mag-join. Pwede mo niyo po kami i-approach si Pastor Norden or kaya sa opisina para pwede namin ihanapan kayo ng lugar. At ngayon, pag nandun ka na sa D-group, syempre, lalago ka doon. Later, you can be involved in ministry na meron tayo dito sa church so that you can serve in the ministry. Then, dahil lang month of June is our membership month, if anyone here na di pa po official member, I encourage you na mag-commit ka, commit yourself to a local church, not just in attendance, but in heart and service. Bakit po mahalaga ang pagiging isang member ng local church? As we have discussed, once you are sync in community, ay mas lalago ka. Mas maiingatan ka, at the same time, ikaw din ay magiging kabahagi nito. You will be part of the community. And the very reason, another one, because when you are sync in community, you don't just survive. You thrive. Amen? Amen. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Lord, we appreciate na ito pala yung design mo sa iyong iglesia. To be part of each other, na hindi lang para kami ay regularly mag-meet, but really to have relationship with each one.
Salamat, Panginoon, na meron kaming mga ate at kuya dito, may mga nanay at tatay, mami, daddy, na wherein na pwede po namin nalapitan sa mga panahon, hindi lamang panahon ng kasayahan, to celebrate with, but even, especially sa panahon na meron kaming mga challenges sa buhay. Lord, salamat na sa CTTP-SBC na nag-exist na for more than 47 years, ay patuloy mo pa rin na pinagpapala ito. Kaya I pray, Lord, na lalo na sa community of believers sa lugar na ito, nawa nga ay gampanan namin yung nais mo namin gampanan bilang kabahagi ng iyong iglesia. Lord, napakaliwanag ng mga salita mo at tulungan mo po kami na ito ang aming lakaran. Na bilang isang katawan ay we need each other, we are responsible to each other, and we belong to each other. Kaya sa oras po na ito, patuloy kong dalangin ang bawat day group leaders, ang bawat day group members, na mas lalo na ma-appreciate yung pagiging kabahagi nito. Kasi meron po kami doon matatawag na pamilya, small group na component ng buong family pero nandun sa maliliit na grupo. Kaya salamat, O Lord, din sa buhay ng bawat isa na nariyan ang kanilang commitment, ang kanilang katapatan, ang pagiging active sa paglilingkod. Salamat, salamat Panginoon. We really appreciate this church of SBC family. At sa oras din po na ito, we look forward that we look yung sa amin pong communion. Lord, ito po ang the very reason nag-exist ang church after you resurrected. At kami po ay kabahagi ngayon. Naging pagpapala sa amin. We became one community because of what you did on the cross, Lord Jesus. Kaya sa oras na ito, Lord, hayaan mo na maging meaningful sa amin ang ganitong moment of partaking sa communion. Dahil ito po ay nag-remind sa amin na we belong to one community and this community belong to you, Lord God. And we are expecting, Lord, yung pagbabalik mo na para kami ay to be with you forever and ever. Kaya as we partake of this, Lord God, patuloy mo i-search ang aming mga puso. Kung mayroong mga bagay na nakakahadlang po dito, mga things na nagawa po namin kasalanan, mga kapabayaan sa aming spiritual life. Lord, patawarin mo po kami. May mga unforgiving spirit dito, bitterness. Hayaan mong in humility, lumapit po kami sa iyo at magpakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng ito at kami po'y linisin sa lahat ng karumihan sa aming puso sa oras na ito. Marapatin na maging kabahagi ng aming communion. Salamat dakilang Diyos, patuloy ko rin dalangin yung mga emblems na amin tatanggapin ngayon, simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus at simbolo ng dugo na tumigis sa krus. Na maging pagpapala ito sa amin, na patuloy na naman, O Lord, na ma-appreciate namin yung iyong pag-ibig na ito sa aming buhay. Bless all this, Lord God, as we partake. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa iyong pag-ibig at kahabagan
at pagpapala. Sa trono mo'y nagmumula, di kayang pigilin, di kayang sukatin, di kayang unawain. Pag-ibig mo'y patuloy pa rin, kay buti mo, O Diyos. Walang katulad mo, dahil ikaw ang may likha ng langit at ng lupa. Ikaw noon, ngayon, ang una at ang wakas, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Pag-ibig mo'y patuloy pa rin, O Diyos. Kay buti mo, O Diyos. Walang katulad mo, dahil ikaw ang may likha ng langit at ng lupa. Ikaw noon, ngayon, ang una at ang wakas, hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Pag-ibig mo'y patuloy pa rin, O Diyos. Nawa nga ay ma-appreciate po natin talaga yung disenyo ng Lord to the part of His body. And we are His beloved. At when I think na kung wala ako sa Panginoon ngayon, hindi po meaningful ang buhay. Iba po talaga ang nasa community ng Christianity. Kahit may mga challenges ito, but there's no place like a Christian community. Amen? So, sige po. Let's come to the communion. Sabi rito sa, babasahin ko ulit, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko, pwede po ba tayo munang tumayo lahat? Kayo lang po pala. Ayan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Let's eat the bread. Matapos maghapunan, dumambot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
pinapahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng kopa. Let's drink it. Let's utter a thanksgiving sa ating Panginoon. Hallelujah. Truly, Father God, we cannot thank you enough for your great love upon us. Punong-puno kami ng pasasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa iyong pangangalaga, sa bawat isa sa amin. At katulad ng sinabi ng iyong salita, kung hindi mo pinagkait ang iyong anak na si Jesus, ano pa nga ba ang hindi mo bibigay sa amin? So, Lord, salamat sa fullness of life na ngayon ay binibigay mo at ginawad sa amin. Kaya puno po kami ng pasasalamat sa iyo. Salamat po. Amen. Pwede muna tayong makaupo and there are some announcement na ngayon ay atin pong tatanawin. Sige, pakita natin yung slide ng announcements. Ayan. Sa June 8 po, after ng second service, ang Mission and Evangelism Department ay meron pong fellowship. At kasama po dito ang Multimedia Ministry, gayon din si Pastor Norden. Next. Okay. IGM Summer Discipleship Conference ay malapit na. Ayan. Meron po tayong 11 na delegates dito at purihin ang Panginoon at magaganap po ito sa June 10 hanggang 13 sa St. Michael. Okay? Then, yung Youth Sunday Service, Youth Fellowship is on June 15 at 3 p.m. So mga youth, don't miss this fellowship. Ushering Ministry Quarterly Meeting ay magaganap po ito sa Saturday, June 21, 2025. Alam niyo na po siguro kung anong oras, parang hindi ko nasisilip yung oras. Ayan. Okay. So, Wire to Worship, sa June 22 po ito, after po ng second service. At lahat po ng praise leaders, backup, singers, and musicians ang dadalo po dito. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na this month is our membership month. So, lahat po ng from your D group, pwede na po kayo magpa-enlist. Nang sa gayon ay wag nilang, kasi dapat makumpleto nila ang mga seminars na ito. So, we will have an online seminar all about CTTPS BC sa June 16, 18, and 19. Hindi ko masyadong mabasa, no? So that will be on 7 p.m. hanggang 9 p.m. Then magkakaroon po afterwards po niyan, meron pong tinatawag na membership interview. At doon madidetermine kung kayo'y papasa o hindi. At kung kayo ay candidate ba kayo sa water baptism. Kasi yung iba ay nagta-transfer lang dito. So, then afterwards, those candidates for water baptism, you will have an online seminar on June 26 po. Then, ang actual na water baptism ay last Sunday, June 29, after po ng first service. At doon natin to gaganapin ulit kila Samore, yung pag-aari nila Villegas family. Okay? Meron pa ba? Ayan. So, watch out for more messages for our membership messages for this month. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo ulit at magwakas po tayo sa isang panalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mong ginawa sa aming second service.
Salamat sa aming mga visitors na kasama namin ngayon, na may dalawa from Palawan at yung office mate ni Mark. Hayaan mo, Lord, na wanga sa kanilang pagdalo ngayong umaga ay na-receive nila yung blessings na nagmumula sa iyo. Ngayon din sa bawat isa na narito sa amin, hayaan mo po na as we depart from this place, ay ilagat mo sa aming puso yung kagalakan to be part of your body, na being the head of that, Jesus, alam namin we are protected, we are loved, at kami po ay patuloy na talagang sasamahan mo sa journey namin. Kaya salamat, Ama, at sa oras po na ito, Ama, hayaan mo po na tanggapin namin ang sama-sama ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ang mayamang biyaya na dulot ng Panginoong Jesus. Gayon din ang patuloy na pagsama, pag-iingat na iyong banal na Espiritu. Sa iyo namin maingat na ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone and see you next Sunday. Isama niyo po kami sa panalangin dahil papunta po kami ng Nambalan tonight. Ngayon pong hapon, Nambalan Tarlac, ang balik pa po namin ay Wednesday. Ayan, yung buong National, CTTP National Department